sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat ng papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa Ebanghelyo makikita natin si Jesus na nagpagaling ng isang babae at bumuhay ng isang namatay na. Bagamat ang kamatayan ay bahagi na ng ating buhay, hindi niloob ng Diyos na tuluyang maglaho ang tao pagkatapos pumanaw sa daigdig. Isinugo ng Ama ang kanyang anak upang puksain ang kamatayan at ipagkaloob sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ay sa Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy. Ang lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay hindi nagahari sa daigdig na ito. Sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan, pagkat ang tao ay hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuwang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ng poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin, ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatirapa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao na nagsisiksikan, ano pat halos maipit siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagpapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya.
Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyo, nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginig sa takot at lumapit kay Jesus. Nagpatirapa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantala nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama, kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ng bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at isang maulan pa rin sa inyong lahat. Kumusta naman kayo? Buhay pa ba? Buhay na buhay. Mga kapatid, naalala ko nung ako'y nasa hospital para sa isang apostolate, pumunta kami sa isang ICU. At sa ICU, alam nating lahat, na karamihan doon, nag-aagaw buhay. At doon merong nanay, tatay, at yung anak nila na nakaratay sa higaan. Habang nandun kami, syempre pinagdasal namin, pero sabi nung nanay, lagi po kami nagsiserve sa simbahan, lagi po kaming tumutulong, kaming buong pamilya. Kaya siguro walang dahilan para hindi gumaling yung anak ko. Bigla ko lang naisip, siguro itong nanay na ito, kahit sa harap ng kamatayan, kahit sa gitna ng halos kamatayan, naghahanap pa rin siya ng buhay. Naghahangad at umaasa ng buhay para sa kanyang anak. At ano yung ginagawa niyang paraan para makamit yung buhay na yon para sa kanyang anak? Walang iba kundi yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi ito nalalayo doon sa pananampalataya nung babae na dinudugo at nung tatay nung babae na bata na namatay na, ngunit binuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Narinig natin, isang may sakit, dinudugo sa loob ng 12 taon. At yung bata naman, 12 years old din, na patay na pero binuhay ng ating Panginoon. Marami sa atin buhay
pero walang kabuhay-buhay. Tingnan nyo yung katabi nyo. Buhay ba yan o nagbubuhay-buhayan lang? Pero marami din naman sa atin, kahit na batbat ng sakit at hirap, buhay na buhay pa rin. Pero pag sinabi nating buhay, ano bang ibig sabihin ng buhay? Pag sinabi nating buhay, ang tinutukoy nating buhay ay hindi lang basta humihinga, hindi lang basta gumagalaw. Pero pag sinabi nating buhay o buhay, ang tinutukoy natin ay yung buhay na buhay. Ibig sabihin, merong kaganapan. Hindi perpekto, pero merong kaganapan. At ano yung buhay na ganap? Ang buhay na ganap ay buhay, unang-una, ang buhay na ganap ay buhay na ginugugol para sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung buhay na naghahangad at lumalakad sa landas ng kabanalan. Sa ating unang pagbasa, narinig natin, sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, hindi plano ng Diyos na mamatay ang tao. At sinabi din sa ating unang pagbasa, nilikha ang tao hindi para mamatay, kundi maging larawan ng kanyang buhay. Kundi maging larawan ng kanyang buhay. Na ibig sabihin, kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kung tayo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, nagagawa natin, nalalapit tayo sa kaganapan ng buhay at natutupad natin yung buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Kaya lang nagkataon na nung panahon ni Eva at Adan, sila ay sumuway dahil sa udyok ng dyablo, nahulog sa kasalanan at pumasok ang kamatayan. Pero kahit buhay pa tayo, pwedeng pag nahuhulog tayo sa kasalanan, unti-unti din tayong nahuhulog sa kamatayan. Pag lagi tayong nahuhulog sa kasalanan, unti-unti hinuhukay natin ang ating sariling hukay na paglilibingan. Dahil ang kasalanan ang nagdudulot ng kamatayan ng kaluluwa. Pero ang buhay na ganap ay ang buhay na sumusunod sa Diyos. Pangalawa, pag sinabi nating buhay na ganap, ito ang buhay na ginugugol para sa iba. Ang buhay na ginugugol para sa iba. Yun yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para tayo ay mabuhay. Nagbitbit siya ng krus para hindi na tayo ang magbitbit ng napakabigat na krus. Siya na ang nagbata ng lahat ng hirap para sa atin. At bilang Kristiyano, ito din naman yung panawagan sa atin, na yung buhay natin ay hindi lang para sa sarili natin, pero para din ito sa iba. Ito yung narinig natin sa ating ikalawang pagbasa, na sinasabi ni San Pablo, yung mga may sobra, magbigay. At yun yung mga kinukulang, tatanggap. At bilang Kristiyano, mula noon hanggang ngayon, ang ginagawa natin, nagbibigayan. And perfect example nung panahon ni San Pablo. Kaya lahat sila walang sobrang higpit na pangangailangan. Alam nyo, sa bayan ng Israel, sa bansang Israel, meron dong tinatawag na Dead Sea. At yung Dead Sea, hindi naman talaga siya dagat, pero siya ay lawa. Yung tubig nun, kaya tinawag na Dead Sea, ay sobrang alat. Sa sobrang alat, walang mabubuhay na isda. Pero isa pang bagay tungkol sa Dead Sea na ito, yung tubig ay umaagos papunta sa kanya, galing sa iba. Pero pagkapunta sa kanya, wala nang inaagusan. Ibig sabihin, tanggap na lang siya ng tanggap. Parang tayong mga tao, di ba? Kapag tayo tanggap na lang ng tanggap at hindi na marunong magbahagi,
para tayong unti-unting namamatay na rin. Pag tayo puro kabig, walang pagbabahagi, parang wala na rin tayong buhay at unti-unti tayong mamamatay. Pero ang panawagan sa atin, tayo ay maging daluyan ng biyaya. Tayo ay maging daluyan ng biyaya mula sa Diyos papunta sa ating kapwa. Dahil ito ang pagiging Kristiyano. Pero sa buhay natin, paminsan-minsan, nakakaranas tayo ng mga sakit. At paminsan-minsan, kinakailangan din natin ng paggaling. Hindi lang naman pisikal, pero sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Yung iba sa atin, nagdurusa sa pisikal na karamdaman, cancer, diabetes, rheuma, arthritis, etc. Pero yung iba din naman sa atin, nakakaranas ng karamdaman sa pag-iisip. Hindi naman baliw. Pero, di ba, minsan nakakaranas tayo ng sobrang pag-iisip, sobrang worry, sobrang pag-aalinlangan, at kung ano-ano pa. Minsan naman, yung kaluluwa natin, na kulang na sa tinatanggap na spiritual food. Pagka hindi tayo nakakapagsimba, kapag hindi tayo nakakapagbasa ng salita ng Diyos, kapag hindi tayo nakakapakinig ng salita ni Kristo, katawan o kaluluwa naman natin ang nakakaranas ng karamdaman. At lahat tayo, in one way or another, lahat tayo sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, kinakailangan din natin ng kagalingan. At ano o sino yung tanging makakapagbigay ng kagalingan sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And at the end of the day, tayong mga Kristiyano, ang goal natin sa buhay ay hindi mabuhay sa mundong ito. Ang goal natin sa buhay ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya ngayong araw, hayaan nating ipaalala sa atin ang ating mga pagbasa na unang-una, hindi niloob ng Diyos na mamatay ang tao. Pero nagkataon, nagkaroon ng kasalanan sa udyok ng dyablo, kaya nagkaroon ng kamatayan. Pero ang buhay na ganap ay ang buhay ang tao na naghahangad ng kabanalan, na naghahangad, nag-i-struggle na sumunod sa Diyos. At ang buhay na ganap ay ang buhay ng tao na ibinabahagi sa iba. Nag-aalay ng buhay para yung iba ang mabuhay. At kung lahat tayo nakakaranas ng karamdaman, lagi tayong tumawag sa Diyos. Na nawa sa pamamagitan ng ating pananampalataya, katulad ni Jairo at nung babae na dinurugo, tayo din ay laging makaranas ng kagalingan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin sa Diyos Ama ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na may karamdaman. Magsumamo tayo at hingin natin ang kagalingan mula sa Diyos. Manalangin tayo,
Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ipagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga manggagamot, mga nurse at lahat na nag-aalaga sa may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nasa buhay relihiyoso, manatili nawa silang mga aktibong saksi at tagahatid ng paghihilom na dulot ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoong nagkaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming banal, isinugo mo sa amin ang iyong anak upang pagalingin ang aming katawan, isip at kaluluwa. Ipagkaloob mong lagi naming pakinabangan ang kaniyang kapangyarihan magpagaling, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinaging dapat gumanap sa banal na pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya,
kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaligtasan, pinagpalang na kainito, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose,
kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw lamang ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.